Morning everyone! So today, i-discuss natin ang human rights education. First, mag-define muna tayo if what is human rights. Welcome to my channel and please subscribe! Okay, let's start. Human rights is defined as supreme, inherent, and inalienable rights to life, to dignity, and to self-development. The essence of these rights makes man human. So ano ba ang ibig sabihin nito? Pag sinabi nating supreme, ibig sabihin pinakamataas na yan, 'di ba? Supreme, supremo. Tapos, ang inherent naman, eto yung parang inborn na, pagkapanganak sa atin, kaakibat na yun natin. Example ng mga rights na inherent, yung mga rights natin na maging masaya, rights natin na magpakasal someday, yan ay mga inherent yan. Example lang yon. Next naman ay yung inalienable. Ibig sabihin ng rights na ito ay hindi mo siya pwede makuha sa iba. Hindi pwede na ilipat mula sa iba, yung karapatan niya ay ilipat niya sa'yo. Hindi pwede yon. Ang mga rights natin, hindi pwede yan na exclusive lang yan sa atin. Hindi natin pwede yan ipamigay. Sa atin lang yon. Ayan, meron din tayong right to life, dignity, and to self-development. Okay? So yung essence ng human rights is to make the man human. Bakit dapat may human rights? Kasi yan yung magiging freedom natin para sa sarili natin, para magawa natin at ma-express natin kung ano yung mga nasa isipan natin, anong gusto nating gawin. Hindi tayo mga tau-tauhan ng kung sino man na pwedeng utus-utusan or kaya robot man tayo. Hindi tayo ganon. Meron tayong sariling freedom. Basically, ang ating rights ay civil, political, economic, social, and cultural rights. Meron tayong tinatawag na free will. So, ang lahat ng ating rights bilang isang tao, para ma-exercise natin ang ating free will, kaya meron tayong mga karapatan. Meron tayong tinatawag na human rights. So, what makes us human or what makes man a human is our rights or yung mga karapatan natin. Now, let's move to the basic characteristics of human rights. Number 1 ay inherent. Like what I have said before, kanina, yung inherent ay natural or inborn. Hindi siya ibinigay ng kahit na sino sa atin or ng otoridad. Pagkapanganak pa lang sa atin ay meron na tayong mga kaakibat na mga karapatan. Number 2 is fundamental. It is essential. Pag wala yon, the life and dignity of man will be meaningless. So kung wala tayong mga karapatan, walang fundamental sa ating karapatan, magiging meaningless ang buhay natin. Number 3 is inalienable. Katulad ng sinabi ko kanina, this cannot be or rightfully taken away from a free individual. Hindi mo to siya pwedeng, ang karapatan mo ay hindi pwedeng kunin ng ibang tao at yung karapatan ng ibang tao ay hindi mo rin pwedeng kunin. Number 4 is imprescriptible. Cannot be lost even if a man fails to use or assert them. Ibig sabihin nun, kahit na hindi natin magamit yung mga karapatan natin, ibig sabihin wala na tayong ganong karapatan. Nakita ba ninyo yung mga nag-aaral, kahit na matanda na talaga sila, nag-aaral pa din sila, may mga gumagraduate na nasa senior citizen na. Ibig sabihin, kahit di sila nakapag-aral ng kabataan nila, it doesn't mean wala na silang karapatan na mag-aral. Andoon pa din yung karapatan na yun kasi it is imprescriptible. Number 5 is indivisible. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hatiin, not capable of being divided. Ang karapatan natin ay hindi pwedeng hatiin sa karapatan, sa ating kapatid, ganyan, o kaya sa kung sino natin, sa kung sino tayo na gusto natin ibigay yung karapatan na yun. Hindi siya pwede. Cannot be denied. Even when others' right have already been enjoyed. So yun ang indivisible, hindi siya pwedeng hatiin kahit pa yung ibang karapatan ng iba ay nagamit na nila, na-enjoy na nila, yung karapatan mo ay hindi nila pwedeng kunin or hatiin mula sa'yo. Next is universal. These rights ang pinaka-importante sa lahat na malaman natin. Yung
karapatan na ito ay pangkalahatan. Regardless na kung sino ka man, regardless na mayaman ka man or mahirap, regardless na madami kang salapi, maputi ka, kung ano man yung mga religion mo, ikaw ba ay Muslim, ikaw ba ay Kristiyano, Buddhism, kahit na sino ka pa, ang karapatan natin ay pantay-pantay, pare-parehas, universal siya. Bakit siya universal? Because it applies irrespective of one's origin, status, or condition, or place where one lives. Next ay number 7 is interdependent. It is interconnected. Our rights is interconnected with each other. The fulfillment or exercise of one cannot be had without the realization of the other. So kunwari, yung rights natin, ano ba yung mga natural rights natin? Rights to be happy, rights to eat the food that we want to eat, ganon. So when you exercise that right, like you wanted to eat the food that you want to eat, you are happy. So you are exercising that interdependent. Okay. So you have to remember na ang basic characteristics of human rights ay composed of 7 characteristics. What are those? Ulitin natin. 1 is inherent, fundamental. 2, 3 is inalienable, 4 is imprescriptible, 5 indivisible, 6 universal, and 7 interdependent. Remember nyo yan. Anyway, before we end it, please pa-follow ang Facebook account ko, Princess Dayang Ulama, and subscribe also to this channel.